Handa na ba kayong malaman ang pinakamalaking balita para sa lahat ng pensyonado bago magbukas ng araw bukas, Mayo 22? Dahil simula bukas hanggang sa darating na Hunyo 2026, may isang napakalaking pagbabago sa inyong pensyon na maraming tao ay hindi pa alam. Hindi lang basta dagdag na piso ang pinag-uusapan natin dito. Ito ay isang desisyon ng gobyerno na 3 buwan na inilipat ang takdang petsa ng inyong pension increase para mas maaga kayong makinabang. Kung hindi ninyo mapanood ang video na ito hanggang sa katapusan ngayon, posibleng hindi ninyo malalaman kung magkano na ang eksaktong matatanggap ninyo at kung kailan mismo dapat hintayin ang inyong pera. Kaya manatili kayo. Bawat segundo ng video na ito ay nakakaapekto sa inyong bulsa at sa inyong pamilya. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga kababayang pensyonado. Kung kayo ay nanonood ngayon, malamang alam ninyo na kung gaano kahalaga ang bawat pisong dumarating sa inyong account bawat buwan. Ang pensyon ay hindi lang isang numero sa papel. Ito ang inyong hanap buhay. Ito ang inyong seguridad. Ito ang bunga ng inyong mahabang taon ng trabaho, dedikasyon at sakripisyo. At ngayon, sa video na ito, nais kong tiyakin na ang bawat isa sa inyo ay may ganap at tamang pag-unawa sa lahat ng nangyayari sa inyong pensyon ngayong Hunyo 2026 at kung ano yung espesyal na magaganap bukas, Mayo 22, na direktang konektado sa mga pagbabagong isinasagawa ng ating pamahalaan para sa lahat ng miyembro. Bago tayo magsimula sa pinakamalalim na bahagi ng aming paksa ngayon, nais ko munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo na lagi nang nanunood, nagkukomento at nagbabahagi ng aming mga video. Ang inyong suporta ang nagtutulak sa amin na magpatuloy na maghatid ng tumpak, malinaw at kapaki-pakinabang na impormasyon para sa bawat pensyonado sa bansa. Kung ito ang unang beses ninyong napanood ang aming channel, maligayang pagdating at mangyaring mag-subscribe na at i-on ang notification bell para hindi na kayo makapalampas ng kahit isang mahalagang update sa hinaharap. Ngayon, nagsisimula tayo sa pinakamahalagang tanong na tinatanong ng halos bawat pensyonado ngayon. Kailan eksaktong papasok ang inyong pensyon na yung Hunyo 2026? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi komplikado kung alam ninyo ang sistema. Ang sistema ng pamamahagi ng pensyon ay matagal nang nahahati sa 2 pangunahing pangkat o batch at ito ay patuloy na ginagamit hanggang ngayon upang matiyak na maayos at organisado ang pagpapamahagi ng pondo sa milyon-milyong miyembro sa buong bansa. Ang unang pangkat, na kilala rin bilang Batch 1, ay para sa lahat ng miyembro na ang kanilang petsa ng pagkakaroon ng karapatan sa pensyon ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 hanggang ika-15 ng buwan. Kung kayo ay kabilang sa grupong ito, ang magandang balita ay ang inyong pensyon para sa buwan ng Hunyo 2026 ay inaasahang papasok sa inyong account sa ika-1 ng Hunyo 2026. At isang bagay na nagpapasaya rito, ang ika-1 ng Hunyo 2026 ay isang Lunes. Ibig sabihin, walang inaasahang pagkaantala dahil sa katapusan ng linggo o dahil sa anumang piyesta opisyal. Kaya kung kayo ay nasa Batch 1, ang ika-1 ng Hunyo ang inyong target na araw. Iyon ang inyong araw ng kasiyahan. Iyon ang araw na hintayin ninyo ng may kumpiyansa at kapayapaan ng isip. Para naman sa ikalawang pangkat, ang Batch 2, ito ay para sa lahat ng miyembro na ang petsa ng pagkakaroon ng karapatan sa pensyon ay nahuhulog sa pagitan ng ika-16 hanggang ika-31 ng buwan. Kung kayo ay nasa grupong ito, ang inyong pensyon para sa Hunyo 2026 ay nakatakdang pumasok sa ika-16 ng Hunyo 2026 na siyang isang Martes. Kaya kung kayo ay nasa Batch 2 at nakita ninyong pumasok na ang pensyon ng inyong kakilala sa ika-1 ng Hunyo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa, normal lang iyon. Ang bawat pangkat ay may kani-kanilang araw at ang inyong araw bilang miyembro ng Batch 2 ay ang ika-16. Hintayin iyon ng may pasyensya, kalmada at kumpiyansa. Ngayon, may isang bagay pa na nais kong linawin dito. At ito ay isa sa mga MGA pinakamadalas na dahilan ng kalituhan at hindi kinakailangang pag-aalala sa mga miyembro. Kahit kayo ay nasa iisang pangkat at pareho ang inyong takdang araw ng pagpasok ng pensyon, posible pa rin na may ilang miyembro sa inyong grupo na makakatanggap ng kanilang pondo ng mas maaga kaysa sa inyo at may iba naman na makakatanggap ng kaunti na mas huli. Hindi ito kakaiba. Hindi ito nangangahulugang may problema sa inyong account o may pinipilahan ang sistema. Ang dahilan dito ay napakasimple. Bawat bangko,
bawat institusyong pinansyal at bawat sistema ng ATM ay may kani-kanilang bilis sa pagproproseso ng mga transaksyon at sa pag-update ng balanse ng account. May mga blankong real-time ang pag-update, kaya kapag naglabas ang sistema ng pondo, agad itong makikita sa account ng miyembro, kahit gabi pa o maaga pa ng umaga. May mga bangko naman na kailangan pang lumipas ang ilang oras, minsan ay hanggang buong araw, bago ma-reflect ang bagong deposito sa balanse ng account. Kaya ang tamang saloobin dito ay simple lang. Hintayin ang inyong takdang araw at kung lumampas na ang araw na iyon ng isang buong araw na negosyo at wala pa rin ang inyong pondo, doon na kayo kumilos at humingi ng opisyal na impormasyon mula sa may katuturang ahensya ng pamahalaan. Ngayon, dito na tayo pumunta sa pinakasikat at pinakamasayang bahagi ng balita ngayon. At ito ang dahilan kung bakit lubos na excited ang napakaraming pensyonado ngayong panahon at bakit ang bukas, Mayo 22, ay isang napakahalagang araw sa pagbuo ng inyong pag-unawa sa mga darating na pagbabago sa inyong pensyon. Makinig kayo ng mabuti. Ang ikalawang yugto ng dagdag pensyon o ang tinatawag na second tranche ng pension increase na orihinal na nakatakdang ipatupad noong December 2026 ay opisyal na inilipat sa mas maagang petsa. At ang bagong petsa ng pagpapatupad ng ikalawang yugto ng pagtaas na ito ay wala nang iba kundi ang Hunyo 2026 mismo. Oo, tama ang inyong narinig. Ang dagdag pensyon na maraming miyembro ay umaasang matatanggap pa sa katapusan ng taon ay matatanggap na ninyo 3 buwan ang mas maaga kaysa sa inaasahan. Isipin ninyo ang kahulugan ng pagbabagong ito para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Para sa mga pensyonado na matagal nang naghihintay at nagtitiis, 3 buwan ang kaibahan ng inyong mas mataas na pensyon ay katumbas ng 3 buwang mas magaan na pamumuhay. Mas kumpletong pagkain sa hapagkainan, mas napapanahong gamot sa pangangailangan, at mas malalim na kapayapaan ng isip na alam mo ang iyong pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay tumataas at hindi bumababa. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung magkano ang eksaktong dagdag na matatanggap ng bawat uri ng pensyonado. Ito ang pinakamahalaga at pinakapraktikong bahagi ng video na ito, kaya pakinggan ninyo ng mabuti at tandaan ang mga numerong ito. Para sa mga miyembro na nakatanggap ng pensyon dahil sa kanilang pagreretiro, ang tinatawag na retirement pension, at para sa mga miyembro na nakatanggap ng pensyon dahil sa kapansanan, ang tinatawag na disability pension, ang dagdag na matatanggap ninyo sa ikalawang yugto na ito ay 10% o 10% ng inyong kasalukuyang pensyon. Ngayon, may isang napakahalagang detalye dito na kailangang maunawaan ng lahat. Ang 10% ito ay hindi kinukuha mula sa inyong pinaka-orihinal na pensyon bago ang lahat ng dagdag na natanggap ninyo sa mga nakaraang taon. Ang batayan ng computation ay ang inyong pinakabago at pinaka-updated na halaga ng pensyon. Ibig sabihin, ang inyong pensyon pagkatapos na mailapat ang unang yugto ng pagtaas. Bigyan ko kayo ng isang konkretong halimbawa para maging mas malinaw ito. Sabihin natin ang inyong orihinal na pensyon bago ang lahat ng pagtaas ay 3,000 piso. Pagkatapos ng unang yugto ng pension increase, nagtaas ito at naging halimbawa ay 3,300 piso. Ngayon, ang 10% para sa ikalawang yugto ay ipapatong sa 3,300 piso, hindi sa orihinal na 3,000. Kaya ang dagdag ninyo ay 330 piso, hindi 300 piso lamang. Ito ay nagpapakita na ang bawat sunod-sunod na yugto ng pagtaas ay nagiging mas malaki ang epekto dahil ang batayan ay lumalaki rin habang tumatagal. Para naman sa mga miyembro na tinatawag na survivor pensioners, ang mga mahal sa buhay na nagsimulang makatanggap ng pensyon bilang mga naulila ng isang miyembro ng programa. Ang inyong dagdag sa ikalawang yugtong ito ay 5% o 5% ng inyong kasalukuyang pensyon. Oo, mas mababa ito kaysa sa 10% tinatanggap ng retirement at disability pensioners. Pero nais kong bigyang diin dito na ang 5% ay dagdag pa rin. Ito ay karagdagang halaga na dumating para sa inyo sa pinakaangkop na oras. At para sa mga pamilyang umaasa sa survivor pension bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan, kahit ang 5% ay may napakalaking kahulugan sa bawat araw na dumadaan. Pag-isipan nyo ito. Kung ang inyong survivor pension ay 10,000 piso bawat buwan,
Ang 5% ay 500 piso na karagdagan. Sa isang taon, iyon ay 6,000 piso na dagdag na matatanggap ng inyong pamilya. Hindi ito biro. Hindi ito maliit na halaga para sa isang pamilyang nagsasarili. Ito ay makabuluhang tulong na nagmumula sa programa para sa inyong pangmatagalang kapakanan. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ng isang napakahalagang bagay na may kinalaman sa ating kapaligiran ngayon sa mundo ng social media. Ito ay isang bagay na personal akong nangangalaga dahil nakaaapekto ito sa napakaraming pensyonado sa bansa. Sa kasalukuyang panahon ng Facebook, YouTube, TikTok at iba pang plataporma ng social media, napakadaling kumalat ang maling impormasyon. Isang post lang, isang screenshot lang, isang video lang na walang pinagbatayan ay maaaring mapagtamhan ng libo-libo o milyon-milyong tao sa loob lang ng ilang oras. At ang mga pensyonado ay kadalasang target ng ganitong maling impormasyon dahil natural na mas maingat kayo pagdating sa inyong pensyon. Natural na mas sensitibo kayo sa anumang balita tungkol sa pagbabago ng petsa ng pamamahagi, sa pagkaantala ng pondo o sa anumang chismis na maaaring makaapekto sa inyong pinansyal na kalagayan. At ginagamit ng mga mapanlinlang na tao ang inyong natural na pag-aalala bilang sandata laban sa inyo. Kaya ang aking simpleng kahilingan sa bawat isa sa inyo ngayon ay ito. Kapag nakakita kayo ng anumang post o mensahe o video na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa inyong pensyon na hindi ninyo narinig mula sa opisyal na pahayag ng pamahalaan o ng may katuturang ahensya, mangyaring mag-pause muna. Huwag agad maniwala. Huwag agad magpanik. Huwag agad ibahagi ang impormasyon nang hindi ninyo nibe-verify ang katotohanan nito. Dahil sa pagbabahagi ng hindi pa verified na impormasyon, hindi kayo nakatutulong kundi nakakalikha kayo ng mas malaking kalituhan para sa inyong mga kakilala, kamag-anak at kapwa pensyonado. Ang tamang proseso kapag may tanong o kalituhan kayo ay ganito. Una, hintayin ang inyong takdang araw ng pamamahagi batay sa inyong pangkat. Kung batch 1 kayo, hintayin ang ika-1 ng Hunyo. Kung batch 2 kayo, hintayin ang ika-16. Pangalawa, kung lumampas na ang inyong takdang araw ng isang buong araw ng negosyo at wala pa rin ang inyong pondo, doon na kayo pumunta sa opisyal na pinagkukunan ng impormasyon. Makipag-ugnayan sa may katuturang ahensya ng pamahalaan, tumawag sa kanilang opisyal na hotline o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan. Ito lang ang tamang hakbang. Ito lang ang ligtas at epektibong paraan upang matugunan ang inyong mga katanungan. Mahalaga rin na malaman ninyo kung bakit nangyari ang pagbabagong ito, ang paglipat ng ikalawang yugto ng pension increase mula Desembre 2026 patungong Hunyo 2026. Hindi ito basta-basta desisyon na ginawa ng walang maingat na pag-aaral at pagpaplano. Ito ay resulta ng mga proseso, diskusyon at desisyon na ginawa ng mga may responsibilidad sa programa. At ang pangunahing layunin nito ay simple. Mas maagang mapakinabangan ng mga miyembro ang karagdagang benepisyo na para sa kanila. Naisip ng mga responsable sa programa na kung maaari silang maihatid ang dagdag na benepisyo ng mas maaga, bakit pa hihintayin ang katapusan ng taon? Ito ang uri ng pag-iisip na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng bawat miyembro. At bilang mga miyembro ng programa, ang tamang tugon sa pagbabagong ito ay pasasalamat at kalmadang pagtanggap sa mga benepisyong darating sa tamang oras. Ngayon, para sa mga palaging nagtatanong tungkol sa hinaharap ng programa at kung magpapatuloy pa ang mga pagtaas ng pensyon sa mga susunod na taon, mayroon din akong magandang balita para sa inyo. Bukod sa ikalawang yugto ng dagdag pensyon na matatanggap ninyo ngayong Hunyo 2026, inaasahan pa ang susunod na round ng pagtaas ng pensyon na magkakaroon ng epekto pagdating ng Setyembre 2027. Ibig sabihin, ang proseso ng patuloy na pagpapabuti ng inyong mga benepisyo ay hindi magtatapos sa Hunyo 2026. Ito ay magpapatuloy at bawat miyembro ng programa ay patuloy na magtatamasa ng mga karagdagang benepisyo sa mga darating na taon. Para sa mga miyembro na nagsisimula pa lang at nagtataka kung paano nila malalaman kung anong batch sila, ang sagot ay nasa inyong mga opisyal na dokumento ng programa. Ang petsa ng inyong eligibility o ang petsa ng inyong unang pagtanggap ng pensyon ay ang susi para malaman ninyo kung batch 1 o batch 2 kayo. Kung ang petsa na iyon ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 hanggang ika-15 ng buwan, kayo ay batch 1. Kung ika-16 hanggang ika-31 naman, kayo ay batch 2. Simple lang iyon.
at hindi kailangan pang tumawag ng ahensya para malaman ito. Ngayon, bukas, Mayo 22, habang nagsisimula ng lumabas ang mga opisyal na komunikasyon at abiso mula sa mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa eksaktong detalye ng Hunyo 2026 na pamamahagi at ng ikalawang yugto ng pension increase, nais kong manatiling handa at updated ang bawat isa sa inyo. Mangyaring basahin ang mga opisyal na abiso na ipapadala sa inyo ng programa. Subaybayan ang mga opisyal na website at social media account ng mga may katuturang ahensya. At kung may tanong kayo, gamitin ang mga opisyal na channel ng komunikasyon kaysa sa umasa sa mga post sa social media na walang malinaw na pinagmulan. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging financially literate bilang isang pensyonado. Ang kaalaman tungkol sa inyong pensyon, kung kailan papasok, kung magkano ang matatanggap, kung paano kinukuha ang MGE increase, at kung ano ang inyong MGE karapatan bilang miyembro, ay isang napakamahalagang kasangkapan para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kapag may kaalaman kayo, hindi kayo madaling lolokohin ng maling impormasyon. Kapag may kaalaman kayo, hindi kayo madaling masisindak ng mga chismis na walang pinagbatayan. Kapag may kaalaman kayo, mas makakapanatili kayong kalmado at mapagkukunan ng tamang desisyon kahit sa mga sitwasyong nagdudulot ng kalituhan sa iba. Kaya naman, ang video na ito at ang bawat video na inilalabas namin sa channel na ito ay may layuning ito. Palakasin kayo sa pamamagitan ng tamang kaalaman. Dahil ang isang informed na pensyonado ay isang protektadong pensyonado. Isang pensyonado na hindi madaling lolokohin, hindi madaling masisindak, at hindi madaling mabibiktima ng mga kasinungalingan at maling impormasyon na paulit-ulit na kumikita sa inyong pag-aalala. Sa pagtatapos ng videong ito, nais ko kayong iwan ng isang mensaheng nais kong manatili sa inyong puso habang inaabangan ninyo ang mga pagbabagong darating. Ang inyong pensyon ay hindi lang isang halaga ng pera. Ito ay simbolo ng inyong mga dekada ng trabaho, ng inyong tiwala sa sistema, at ng inyong karapatang mamuhay ng may dignidad at seguridad kahit sa inyong pagtanda. Kaya kapag nagkakaroon ng magagandang pagbabago, tulad ng paglipat ng pension increase sa mas maagang petsa, yakapin ninyo ang pagbabagong iyon ng may pasasalamat. Dahil ito ay patunay na ang sistema ay nagtatrabaho para sa inyo. Kung natutunan ninyo ang isang bagay o maraming bagay mula sa video na ito ngayon, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kakilala, at sa inyong mga kapwa pensyonado na maaaring naghahanap din ng ganyang impormasyon. Dahil sa pagbabahagi, nakatutulong kayo sa isa pang tao na maging mas informed, mas handa, at mas ligtas laban sa maling impormasyon. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga karanasan na nais ibahagi, o mga komento tungkol sa pinag-usapan natin ngayon, mangyaring mag-iwan ng mensahe sa comment section sa ibaba. Babasahin namin ang bawat isa sa inyong mga komento at susubukan naming sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan sa pinakamalinaw at pinakatumpak na paraan. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa amin at ang bawat komento ninyo ay tumutulong sa amin na mas maunawaan kung ano pa ang kailangan ninyong malaman. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong tiwala at sa inyong patuloy na suporta sa aming channel. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagtatrabaho na magdala ng pinakakapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating mga kababayang pensyonado sa buong bansa. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Manatiling malusog, manatiling ligtas, at patuloy na mangarap ng malaki. Mahal namin kayong lahat.